sa Jerry 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Muling nakaranas ng pambubuli ang barko ng Philippine Coast Guard mula sa China Coast Guard sa baybayin ng Zambales o sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Makikita sa video, Ayan o. yan po, kitang-kita po ho, na lumapit ang Chinese vessel 3302 sa BRP Cabra at hinarang ito sa kabila ng radio challenge ng Philippine Coast Guard. Ito po ay 170 kilometers lang mula sa Zambales. Sinabi ni Commodore J. Tariela ng spokesperson ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, nanindigan ang mga tauhan ng Coast Guard sa pagbababala o sa pagbibigay ng radio challenge sa kabila ng pagiging outmatch o salaki ng bapor ng China Coast Guard. Isa pa sa nakikitang pangaharas ng China sa Pilipinas ay ang ginawa nitong pag-aresto sa 3 Pilipino na inakusahang espiya. May hinala ang National Security Council na ang alegasyon ng espionage laban sa 3 Pinoy na galing Palawan ay ganti sa pag-aresto sa ilang hinihinalang Chinese spies sa bansa. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? How's your weekend? Yan. Ngayong April 14 and 7 pa lang. Oy, kumbatsero, ang dahing pula. Ang daming pula sa kalendaryo. Hindi, kanya na yan sa mahal na araw, no? Mauna itong sa Wednesday, Oo, April 9. Uy, pulang-pula. 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 Ako una nakakita, ha? Ako una nakakita. Kaya nagpula na ako ngayon, eh. Nagpula na ako. April 9. Ito yung araw ng kagitingan, ano? Yan eh, legal holiday. Double pay. Double pay. Double pay po dyan. Ayan, Pag hindi ka pumasok, bayad ka pa din.
Ayan, yung palang midweek natin holiday. Tapos susunod dito na nga yung Holy Week. Ang Yo. bilis Holy Week na pala kaagad. Ang bilis ng panahon. So, alam mo na. Alam mo na, kumbachero. Mother. Alam mo na, Mother, ha? Ako wala kang aasahang pagliban ko ngayong linggo na to. Ako man. Oh, wala. Kahit na pula pa yan, papasukan ko yan. Ako man. Papasukan ko yan. Pero, Kailan ba kami lumiban din? pero Mother, ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo na parang magkakasakit ako sa 14 hanggang 16. Sa 14 pa lang. Nararamdaman ko Nararamdaman ko parang magkakasakit ako sa 14 hanggang 16. Alam mo naman yan, si Mother, napaka maunawain yan. Mother, ito parang sumasakit yung ulo ko. Lalo na kung isyong pangkalusugan. Ayan, Pero hindi naman natin talaga dapat na pinipilit ang ating katawan. Talaga. Kung talagang kailangan ng ipahinga o kung may dinaramdam. Lalo na't papalapit nga ang Semana Santa. Kayo po, may mga plano ba kayo? Anong plano? May mga plano ba kayo? Saan punta? At hindi rin namin kayo masisisi. Ayan. Dahil karamihan talaga kapag ganyan Holy Week sinasamantalayan na yan yung isang pagkakataon para sa mga reunion, kumbachero. Totoo yan, kumbachero. Lumalabas uli ang pera ng mga Pilipino pagka ganitong panahon. Actually, kumbachero, pag nagpunta ka ngayon especially kapag weekend, nagpunta ka sa mga restaurant, nagpunta ka sa mga mall, daing kaya isipin mo talagang totoo ba itong sinasabi ng mga Pilipino na mas mahirap ngayon? Parami ang mga taong nagpupuntahan sa mga pasyal. At hindi lang basta katulad natin nung araw hindi lang nagpapalamig. Hindi lang nagpapalamig dahil mainit. Hindi. Makikita mo, namimili. Kumakain talaga naman. At napansin mo rin siguro, yung mga pa-concert. Mga pa-concert. Ang mga pa-concert ngayon, lalo na mga foreign artists, puro mga sold out. Dito pa naman sa atin, napakamahal magpa-concert. Ang mahal pero, ay nako, kaya nga parang gustong magduda na ito ba talaga mga Pilipino, mahiyain lang talaga pag sinabi, kumusta ba buhay? Hindi lang yan. Pag-usapan pa natin ang numero. Narinig ko, binabalita ni kong Angel Palmones kanina na ito raw si House Speaker Martin Romualdez ay nagbigay ng reaksyon doon sa pinakahuling inflation rate. Inflation rate. Ano ba ang inflation rate? Naitala nitong nakaraang buwan ng Marso. Ano ba ang inflation rate pala natin, kumbachero, ay 1.7. Aba, 1.7 lang ang inflation rate. Ang inflation rate. Aba, kakaiba yan, ha. Kaganda ng numero, ano. Ang gandang numero yan nung nakaraan ang pinakamataas na naitala nung mga nakakaraan. Nag-7 pa yan Nag-7 pa yan, nung February pala ay 2.7 at last year ay 3.7. Sa bigas yan, kumbachero. Dahil sa bigas. Number 1 yan, bigas. Pero in fairness and in fair view, medyo bumaba ang presyo ng bigas. Dahil sa dami po ng bigas, mga kababayan. Ang presyo ng bigas ngayon yung kinukuhanan lang namin ng bigas sa Katonyings, kumbachero. Last month, yung 25 kilos, 1,300 pesos ang bigas. 30 days pa ang term nun. Ibig sabihin, hindi ka magbabayad kagad. Tinanong ko yung aming procurement department kahapon, 1,200. Bumaba na 100 pesos yung 20 kilos, 25 kilos. At may term pa yun, na 30 days. Kaya medyo bumababa po talaga ang presyo ng bilihin. Baka tinatanong niyo, ano ba yung inflation? Ano ba yung inflation na yan? Yun nga ho yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Yung pala, yung March pala ay 1.8. Nabawasan ko pa pala ng 0.1. 1.8% ang inflation at noong February ay 2.1%. 3.7
yung March ng last year. Oo. So iba itong sabihin natin baka sabihin iba yung mga numero lang yan, hindi ho. Yan, ito ho'y galing mismo sa Philippine Statistics Authority. At ang totoo, ang naglabas din ng mataas na inflation rate, nag-report sa atin ng mataas na inflation rate noon, ito din Philippine Statistics Authority. Oo. Di syempre matutuwa ang ating mga kababayan na yan. Sabi mo nga nagkakapera ang mga lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Hindi ba? Kabila. At magugulat ka nga sa Quezon pala, pati barangay chairman nakakatanggap ng tupad. Nagulat ako dun Mamaya nga maitanong natin yan kay Chairman George Garcia. Ba't pa hanggang kailan ba yung tupad? Talagang baka talaga nagagamit na sa eleksyon yan At pati ba barangay mga barangay officials kasama diyan? Barangay chairman sa Quezon, di ba? Napanood ko yung pinakita mong video Saka naman nakakita, opisyal ng barangay tumatanggap ng tupad. Ano yun? Nagwawalis din? Si chairman? Pambihirang pati hindi, mamaya ipaglilingkod po namin sa inyo. Dinami ba naman na napakaswerte doon sa mga lugar na ang mga kandidato, napakaswerte ng mga botante. Doon sa mga lugar na ang mga kandidato maraming pera. Talaga namang pag nagbigay si kalaban, si politiko A ng ganere, tatapatan yan. At hindi lang tatapatan ni candidate B. Doblehin pa yan. Ayan. Pag binigyan naman nakinalaman ni candidate A yan, nako, re-rest back yan. Talaga. May pahabol pa yan. Dyan sa Nueva Ecija, Kumbachero, talagang tinitipo ng mga tao. Nako, ito, may video nga video na naman yan. Mainam yan. Chairman George Garcia, hindi ba yan ang gusto nyo? Ang gusto ninyo ay magpadala ng prueba sa inyo, mga video. Dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ayan. At ang sabi nga ni Chairman, subukan nyo kami. Subukan nyo kami. Yung atin daw po mga kababayan na ayaw nang maniwala, wala yan. Kahit na may nagbebenta ng boto dyan o may namimili ng boto dyan, wala yan. Wala yung Comelec na yan. Nako, sabi po ni Chairman George Garcia, tikman nyo kami, subukan nyo kami. Dyan daw sa isang bitas ba yun? Convention sa Cabanatuan. Nako. Hinahakot ang mga galing sa iba't ibang lugar sa Nueva Ecija, partikular sa third district ng Nueva Ecija. At tinitipon sa isang doon sa convention center na yon. At malamang sa ibang mga lugar ganyan din ang nangyayari. Kaya kapag ganito talagang eleksyon, lumalabas ang pera ng mga politiko, mga politiko at mga supporters nila at nagkakapera yung ating mga kababayan. Kaya pagka hindi ka nagkapera ngayon, sabi nga nung isang kausap ko kahapon, napakahina mo na lang. Napakahina mo na lang. Pag hindi ka pa nagkapera ngayon. Yung ibang kababayan natin, lagaring hapon tumatanggap sa magkalaban Siyempre. Sa atin siguro tanggapin ang pera, iboto ang kursunada. Ang mga kumbatsero ng bayan, katunying, Jerry. Dos. Uy, si Pangulong Bongbong Marcos pala bibisita ngayon kumbatsero sa Bureau of Customs. Bureau of Customs. Ayan, nako, napakaganda, exciting ito. Aabangan natin ang mga mangyayari dyan sa Bureau of Customs. Meron kayang tatanungin si Presidente Marcos yan, asan ba yung pinag-uusapan ng 2x2 dyan? yung 6 na buwang sunod-sunod na negative. Na mintis. Walang mintis. Walang mintis. Walang mintis. Walang mintis na negative. Walang mintis sa pagmintis. Sa collection target. Ikinakatwiran pa raw nitong si Port of Manila Collector Alexander Albiar na
Yun naman pinalitan ko, ganyan din naman eh. Ganyan din naman eh. Sinabi ko na nung nakaraan, sinabi ko na, inisa-isa ko na. Kinuha na ho namin yung record nung pinalitan. Naku po, sunod-sunod na positive. Positive. Merong isang buwan na nag-negative, pero yung bawi niya, kakapranggot lang. Kakapranggot lang yung, naku. Tapos pag-upo nitong si hindi Port po of namin Manila. kilala yung sinundan niya na. Hindi nga namin mabanggit ang pangalan. Hindi ho namin kilala. Hinahanap lang po namin record. Pero laging nakaka-meet sa target niya, sa goal niya. May minsan lang na sumablay. Ito, siyempre, kapag magpapalit ka naman ng official, siyempre, ang gusto ng appointing authority diyan, malampasan mo. Yung sinundan. Ito po. Mula ho nang malagay ang bagong collector na yan, sa loob ng nakalipas na 6 na buwan, walang mintis. Sa pagmintis. Puro negative. At lumaki pa ang negative nitong nakarang buwan ng Marso. Palaki ng palaki. Naku, yan ba? Pagka yung negative, kung percentage ang pag-uusapan, parang, ano ba naman yung 15% na negative? Pagka po kinuwenta nyo in actual numbers yun, billion po ang mintis. Sa pagmintis. Palagay ko kaya pupunta si Presidente. Palagay ko kaya pupunta si Presidente diyan at isasalang sa 360 degrees evaluation ang performance ng mga taga customs, Mr. President. Dapat talaga yan. At kapag ikaw naman ay isang empleyado, isang opisyal ng kahit pribado man yan ng gobyerno, kapag ikaw ay performing, ikaw ay taas noong makakaharap talaga sa bossing mo. Na ikaw aayusin mo pa yung kwelyo mong ganyan. Aayusin mo pang ganyan yan. At ikaw ay nakahandang humarap sa bossing mo, talaga, sa employer mo. Kaya lang, kumbachero, ang wala rin yatang mintis dito, yung pagpapaganda ng mga binibili niya. Ganon? Hindi na daw sinusuot yung patik. Hindi na. Baka yung, may bago na. Yung gold, tinan mo yung picture. Pagka nakita mo yung naghanap tuloy ako ng mga bagong picture eh. Ano na suot ngayon? Yung nakakasilaw na gold na Rolex. Asus Mario. Nakakasilaw pala yung gold na Rolex. Ngayon, doon mo makikita ngayon. Saan napunta? Yung dating over collection ng pinalitan niya, tapos pagdating niya ngayon kapos sa target. Yon. Saan napunta yon? Doon mo ngayon pagdududahan yan. Humahataw sa komentaryo. 2 por 2. Alas 6:20 ang ating oras. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. LTO, nakakolekta ng 8.3 billion revenues sa first quarter ng taon. Mga motorista, may aasahan daw pong katiting na rollback bukas. DOTR itinanggi na may inilabas na travel advisory ang Amerika laban sa NAIA at iba pang paliparan sa bansa. NFA rice na ibinebenta sa mga LGU sa mababang halaga, matumal. EP Director Eastern Police Director sinibak sa hulidap sa Las Piñas. Nakarating yung Eastern Police sa Las Piñas, labas na yun Las Piñas. Di ba? Southern Police na yun. Las Piñas. Sumideline sa ibang lugar. Naku po. Sunog, sumiklab sa Pangasinan, 3 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 6:21 ang ating oras. Por 2, tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:27 ang ating oras.
Umabot sa 8.3 billion pesos ang kinita ng Land Transportation Office sa unang quarter ng 2025. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, ang mataas na revenue collection ay dulot ng strategic policy implementation, maayos na transaksyon at agresibong pagpapatupad ng road safety and regulations. Sinabi ni Mendoza na malaki ang revenue target ng LTO ngayong 2025, ngunit tiwala sila na nasa tamang landas sila kaya nakakolekta ng 8.3 billion sa unang quarter ng taon. Yun sana. Ganon sana, di ba? Yung confident ka kasi na magsalita at humarap sa tao dahil performing kayo. Dagdag ng LTO chief, nagtakda ang LTO ng 34 billion pesos revenue target ngayong 2025 at inaasahang malalampasan pa ito pagsapit ng December o bago matapos ang taon. Alas 6:28 na ng umaga na imbagabigat kada kayami na po. Agreeing kayon, gising na. Kasado na ang katiting na rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya na nangis, nasa 50 sentimos hanggang 60 sentimos ang posibleng rollback sa bawat litro ng gas, habang hanggang 20 sentimos ang maaaring rollback sa diesel at gasolina. Ang rollback ay resulta ng pagpataw ng Amerika ng mga mas taas na taripa sa iba't ibang bansa na nagdulot ng pagbagsak ng merkado gaya ng oil market. Nilinaw ng Department of Transportation na walang inilabas na travel advisory o security ang Amerika laban sa Ninoy Aquino International Airport at iba pang paliparan sa Pilipinas. Kasunod ito ng kumalat na post sa social media kung saan makikita ang travel advisory na nakadisplay sa Sacramento International Airport sa California. Nakita ko yan Agad na nakipag-ugnayan si DOTR Secretary Vince Dizon sa US Transportation Security Administration o TSA kaugnay sa nasabing advisory. Ayon sa kalihim, aksidenteng naisama ng TSA sa Sacramento sa mga minomonitor na paliparan ang lumang travel advisory noon pang 2018. Tagal na, 7 years ago na yan. Before pandemic pa. Kaugnay nito ay humingi na ng paumanhin ang TSA. At kinumpirma rin nito na inalis na nilang naturang lumang travel advisory nitong linggo ng umaga. Napasulat tuloy si Secretary Vince Dizon ang totoo ng kumbatsero, magandang bagay din ito. Makikita mo kung umaaksyon ang opisyal ng gobyerno. Kasi isipin mo, pinaglalaroan ka na ng, sa social media. Pero hindi ka pa rin aaksyon. Ito, sumulat kagad siya. At yun, mali pala, nagkamali pala. Nagkamali. Diba? Umami naman itong yung nito? Yung TSA ng Amerika. Ito, binabasa ko yung sulat niya sa embassy ng Mr. John Beckius, TSA Attaché and Representative. Sumulat siya. Medyo galit pala yung sulat niya. Sabi niya, tagal na to luma na yan. Sorry, nag-sorry naman. Sige. Tinatanggap na namin, sorry nyo. Alisin nyo na yung 17% na tarif. Samantala, 6:31 na umaga, nananatiling mababa ang bilang ng mga LGU na bumibili ng bigas sa NFA sa ilalim ng Food Security Emergency. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, nasa halos 10,000 sako pa lang ng bigas ang nabili ng mga LGU sa ahensya. Matumal talaga. Hulaan nyo kung gaano karami bigas na dapat ibenta ng NFA. Hulaan nyo muna. Ang nabebenta pa lang 10,000 kaban. 10,000 kaban. Ang dapat po nilang ibenta ay 6 na milyon na sako ng bigas. Apakarami pa. Kaya Mr. President, baka naman pwedeng gawa ng paraan to, imbis na idaan pa sa LGU, yung sinasabi po namin ni Kumbatsero, yayaman din lang at nagdeklara ng Food Security Emergency. Ang NFA na ang magbenta ng bigas uli sa mga palengke at bibilin po ng mga kababayan natin yan at 33 pesos. Maniwala ho kayo. Pag nagpatagal-tagal pa tayo dyan, po, aabutan na naman tayo ng kamalasan dyan. Sigurado yan. Saka aamagin na yan, uumukin na yan. Aminado po ang opisyal na hindi niya matukoy ang dahilan ng kabiguan ng LGU na mag-avail ng bigas. Hindi.
imposibleng hindi nyo matukoy. Sinabi mo na nga, Mr. Lacson di ba sa amin? Yun na nga yun Oo, sinabi nyo na nga Unang-una, walang pera, walang allocation ng LGU dyan Wala namang allocation. Tapos, syempre, ang gusto ng LGU, pambigay nila yan. Ano kayo? Kung mananatili daw po na mababa ang bilang ng mga LGU na bibili ng murang bigas sa kanila, pansinin po nyo, ay maghahanap na rin sila ng mga accredited NFA retailers. Ayun. Na maaaring magbenta ng bigas sa mga kadiwa stores. Yun mismo. Yun na. Ba't maghahanap pa kayo? Ba't pinag-aara? Pambirang patis naman. Tagal na natin sinasabi. Pambirang patis naman. Alas 6:33 ang ating oras. Sa ibang balita, iniutos ni PNP Chief General Romel Francisco ang agarang Marbil. Marbil. Romel Francisco Iniutos po ni PNP Chief General Francisco Marbil. Hindi, Romel. Romel Francisco Marbil. Tatlo pala talaga. Kumpletuhin mo na. Ang agarang pagsibak kay Eastern Police District Director Brigadier kapo-promote lang nito pa lang nito, sibak kaagad EPD Director General Villamor Tulyao at sa buong District Special Operations Unit kasunod ng aligasyon na extortion at grave misconduct. Nagugat ang kontrobersya sa pag-aresto sa dalawang Chinese national sa Las Piñas kung saan nasa restrictive custody ang 8 tauhan ng DSOU dahil sa paglabag sa due process at pagkakasangkot nga sa extortion. Nakadetine na ngayon ang 8 at ininquest na noong Sabado kaugnay sa kasong robbery sa inarestong dalawang Chinese national. Nadamay ang bagong promote pa lang na EPD Director dahil sa command responsibility. Yun na nga talaga. Medyo lulusot pa sila dyan, kumbachero. Nabasa mo ba yung balita na yan? Lulusot pa Ayaw nilang ibigay yung pera dahil ebidensya daw yon sa bribery. Di sabi nung Las Piñas Police, teka, wala naman kayong coordination sa amin dyan Nako, ayun. Wala kayong coordination. Tapos, lumilitaw na yung bribery case, ipafile nila parang afterthought na lang. Afterthought na lang para lang dahil nabisto nabuko Isip-isipin po nyo, mga kababayan, ulitin lang namin ni Kumbachero yung Eastern Police District po, Eastern Police District, kaya po may mga district yan, may mga jurisdiction may po yan. May area of responsibility yan. May jurisdiction. Ang Eastern Police District po ay ang San Juan, Mandaluyong, Pasig. Ayan. Dati nasasama pa konti yung Taguig at Pateros diyan. Pero ngayon niwalay na yun SPD na yun. SPD na yun Isip-isipin nyo, ang coverage po nila ay San Juan, Marikina, Pasig, Mandaluyong, nakarating ng Las Piñas. Anak ng bakang dalaga, doon pa lang. Kita mo na. Kitang-kita na nung mahuli sa kanila yung pera, ebidensya yan! Ebidensya, ebidensya. Sinusuhulan kami! Ang bihirang pati Alam na namin yan! Luma na yan, pare! Mariosep na mga panasot na ganyan. KCS Balita! Tatlo ang sugatan sa sunog sa isang residential area sa barangay Don Pedro, Malasiki, Pangasinan. Batay sa report ng Bureau of Fire Protection, 2 bahay ang tinupok ng apoy bandang 1:00 ng hapon. Umabot sa unang alarma ang sunog na naapula rin pasado 2:00 ng hapon. Pinabulaan na naman ang Bureau of Fire Protection na nadamay sa sunog ang gasolinahan malapit sa lugar ng sunog. Una nang kumalat sa social media na nasunog umano ang Mendoza gas station at ito umano ang dahilan ng maitim na usok na malakas na apoy at sunod-sunod na pagsabog sa area. And speaking of sunog at Las Piñas, naku po, mukhang isang pamilya ang namatay sa sunog. Tama ba? Alamin nga natin ang report ni RH15 Giselle Recaport. Coming, Giselle! Sa Jerry Katinging, patay ang 4 na magkakamag-anak sa sunog na sumiklab sa kanilang 3 palapag na bahay dito sa Bernabe Compound sa Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kabilang sa mga binawian ng buhay ang mag-asawa, edad 38 anyos yung padre de pamilya, habang 35 anyos naman yung kanyang may bahay.
Hindi rin nakaligtas yung kanilang dalawang anak, 3 taong gulang at 17 taong gulang. Bumagsak yung mezzanine ng bahay gawa sa kahoy. Jerry, yung tatay, yung padre de pamilya, natagpuan malapit doon sa kanilang kusina. Dahil pinangkapan niyang sagitin yung kanyang mag-iina na noon ay nasa 3 palapag. Ang kwento sa atin ng kapatid ng padre de pamilya na si Genaro Lucero, 5 sila sa loob ng bahay na mangyari ang sunog. Pasado 1:00 ng umaga kanina, kasama siya at yung kanilang nanay na 62 anyos. Natutulog yung magkapamilya na mangyari ang sunog habang nasa labas naman yung padre de pamilya na agad tumugod sa loob para sabitin niya yung kanyang mag-iina nang marinig yung tungkol doon sa sunog. Pero hindi na rin siya natalabas ng nasusunog na bahay habang naisalba naman ng kanyang kapatid, yung kanilang senior citizen na nanay. Pinangkapan niyang balikan yung kanyang mga pamangkin at nanay ng mga ito, pero malaki na rin yung apoy kaya hindi na siya nakapanik pa doon sa 3 palapag ng bahay. Ang kwento pa niya, 3 pamilya yung nakatira dito sa loob ng bahay. Nagkataon lang na yung pamilya naman ng kanyang kapatid na babae na merong 3 miyembro umuwi kagabi doon sa isa pa nilang bahay doon naman sa lalawigan ng Cavite. Itinaas lang sa unang alarma itong sunog na hindi pa alam yung dahilan. Idineklarang apulado 2:37 ng umaga kanina ng Bureau of Fire Protection. Isang bahay lang itong nasunog, walang nadamay. Isang bahay lang, yung kanila lang. Yung kanila So lang. ang namatay, si nanay at si tatay tsaka 2 anak, tama ba? Grabe. Jerry, 3 taong gulang lang yung isa doon, yung kanilang bunso. Yung isa naman 17-year-old. Parehas na babae ito. Okay. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer Edition sa Pilipinas, una sa Pilipino. 6:39 ang ating oras. Susunod! Tito Bo! Nakilala na kaya yung sangkot sa road rage na may plakang 8? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Ayoy! Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Dos Tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita, iniimbisigahan na ng PNP Highway Patrol Group ang motoristang sangkot sa road rage matapos na mabisto ang paggamit niya ng pekeng protocol plate na 8 na numerong gamit ng mga kongresista. Ayon kay HPG spokesman Lieutenant Nadame Malang, na alam na nila ang pagkakakilanlan ng suspect habang kinukumpirma rin nila kung talagang peke nga ang plaka nito. Sabi ni Malang, kanila ring alamin kung sino at saan na posibleng ginagawa at ibinebenta ang pekeng protocol plates. Una rito ay nag-viral sa social media ang isang motorista na sakay ng SUV na may plakang 8 matapos na kanyang pagbantaan na babarilin ang kanyang nakaalitang kapwa motorista. Padadalhan po ng show cause order ng COMELEC si Misamis Oriental Governor Peter Unabia. Ito para daw po pagpaliwanagin kaugnay ng kanyang sexist remark tungkol sa profesyon ng mga nurse. Sinabi kasi ni Governor Unabia sa gitna ng kanyang pangangampanya na tanging magagandang nursing student lang ang bibigyan nila ng scholarship. Bakit naman? Bakit naman magaganda lang?
Dahil kapag ka daw hindi maganda ang binigyan nurse. ng scholarship na nurse, baka daw po lalong lumala ang sakit ng pasyente. Dapat daw ang nurse magaganda lang. Magaganda lang. Kaya hindi kahit rin nga daw lalaki, di ba? Hindi rin daw po bibigyan ng scholarship ang mga lalaki. Lalo na ang hindi kagandahan. Kagandahang lalaki. Yan binigkas niya sa wika nila, no? Sa lengguwahe nila. Ano ba yung Bisaya? Bisaya. Bukod dyan, meron din hong viral ngayon na tungkol joke ng isang pagkakandidato naman sa pagkakongresista at abogado to. Abogado pa. Tungkol sa mga solo parents. I-play mo nga, Yuel, yung joke ni attorney. Sige nga. Congressional candidate to Diyan sa Pasig. Kaya ito ang bag ko para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Ang pogi mo, bayaw, ang pogi mo. Sino ba yung nasa likod niya? Si Aramina ba yun? Si Aramina na siyempre, nandoon siya sa... At yan daw ay hindi lang minsan na sinabi ni attorney sa kanyang kampanya. Madalas daw niyang i-punchline. Akala niya siguro cute. Yung kanyang joke na yon. Baka meron siyang ginagaya. Baka nga. Diba? May mga sumisikat sa ganyan kaya kasi parang pogi ang dating sa bagay, sumikat na talaga siya. Dahil nag-viral na yung video niya. Kaya lang may mga nagreklamo, may mga nag-file ng reklamo sa COMELEC mismo. At mukhang ipinapa-disqualify siya. Talaga. Nagkataon, meron palang party list ang mga solo parents. Mario Josep, yung misis ko lang, si Rosel si Rosel. Si Mrs. T. Ano sabi? Sabi niya, loko pala Kausapin nga natin ang tagapagsalita ng Solo Parents Party List kung anong reaksyon nila dito at anong nagsorry naman na daw. Sabi nagsorry naman na daw at siya daw ay natuto na. Si Dr. Rosel Teodosio, kapangalan pa na ni Mrs. T. Si Dr. Rosel Teodosio, tagapagsalita ng Solo Parents Party List. Dr. Rosel, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning po. Good morning, Ka Tunying and Ka Jerry po. Opo. Yung ba nakarating sa inyo at napanood nyo ba? At anong initial na reaction ng solo parents? Lalo pat solo parents talaga ang tinutukoy niya doon. Diniretso niya, oo. Kaya nga po marami rin pong nag-send sa amin ng mga private messages regarding that very uncalled for na joke po. So ano pong naging hakbang po ninyo? Kami po ay actually nag-file ng election case sa COMELEC po last Friday regarding this candidate po na taga-Pasig. Ano pong final yung anong kaso laban dito kay pangalan niyo? Attorney pa naman. Attorney Christian Sia. Yes po, nag-file po kami ng violation of Republic Act 9006, the Fair Elections Act, and yung COMELEC Resolution number 11086 and 11116. So, which is the Anti-Discrimination and Fair Campaigning. Ayun, anti-discrimination. Yes, ano ba, pinapa-disqualify ninyo itong si Attorney Sia? Well, I think that will be the conclusion ng pagpa-file namin ng case against him. Nag-sorry naman na daw, Doc, itong si Attorney Sia. At hindi na raw niya uulitin. Yes, I have seen the press conference po na ginawa niya, but the thing is, we need to have accountability po for our
actions mukhang hindi naman po remorseful, no? Based sa ating nakita. And actually, for us, he violated basic human decency and dignity ng mga kababaihan pa po. So it was really uncalled for, especially coming from a lawyer. Joke lang daw po, Doc. Yes po. Joke lang. Kaya nga po even as a joke, parang very untasteful, no, para sa atin because it has become a stigma for solo parents. Kaya ang dami pong ayaw lumantad na solo parents because of what this stigma. Na ganitong mga jokes, they can become the butt of the jokes. Kaya ayaw nilang lumabas na solo parents dahil eto nga, nababastos ang mga kababaihan pagdating sa ganito po. Ang sabi ho ni sa isang napanood kong interview sa kanya, gawa lang daw to ng mga ng kalaban niya sa politika. Kayo ba'y part ng kalaban sa politika ni Attorney Sia? Ang layo naman po, nasa Pasig lang po siya. Kami ay isang party list po na meron kaming advokasya towards solo parents. Kaya nga po, nagtataka kami na nagamit niya po talaga yung mga solo parent, no, na sa kanyang joke. Gaano po ba, tama po kayo doon, ano, yung tungkol doon sa stigma? Para bagang kapag ka solo parent, especially yung mga babae, ay lagi naghahanap, parang gano'n ang dating. Tama kayo doon ang sama ng dating doon Kaya nga po parang masyadong mababa ang tingin niya sa mga babae. Siguro ang tingin niya kasi pag solo parent, disgrasyada, or sabihin na natin, pangit man pakinggan, malandi. Kaya, ayan, nagkaanak outside of marriage. Usually, yan ang iniisip ng lahat pag sinabing single mom. Na anakan, yan, maagang lumandi, di ba? So, it's very uncalled for po, yung joke na yon. So, sa Pasig po ba, gaano karami meron ba kayong mga statistics o parang membership dyan sa Pasig na mga single moms o mga solo parents? Sa ngayon, wala pa po kaming exact figure ng mga solo parents because nung nagpunta kami sa DSWD po, hindi rin kumpleto yung datos nila dahil nahihirapan ng mga solo parents na makapag-acquire ng ID. So, very hard po na makuha yung actual na bilang. Pero maganda po maganda yung programa ng Pasig for solo parents po. Maganda ang organization nila. I think nasa 200 members ang Pasig po, sa Pasig. May mga lalaki rin ho ba, Doc? Yes po, of course, merong mga lalaking solo parents, so it's not exclusive for women lang, no? Ang pagiging solo parent po. Meron niyang nag-message sa akin na solo parent, siya daw ang gustong sumiping kay Congressman kay Attorney Sia. Kaya lang. Pero sisipingan daw niya, tapos paglabas daw ang gusto niya hindi na makabangon. Mukhang gugulpihin Mukhang gugulpihin ng kaibigan ko na solo parent Well, anyway po, nabanggit niyo yung iba, lalo tuloy ayaw lumantad ng ibang mga solo parents. At yayaman din lang na kayo ba ay nominee ng Solo Parents Party List, Doc Rosel? Yes po. Opo. Yes po. Opo. Okay. Ano pa ba ang mga isinusulong nyo para sa mga solo parents na hindi pa naibibigay ng pamahalaan sa mga existing laws po natin? Well, actually meron na po tayong expanded Solo Parents Welfare Act. Ang problema lang ay yung execution po ng batas na yun, no? So, kami po, ang gusto naming isulong is the National ID System para naman po mas streamline yung pag-a-apply ng ID. Kasi medyo mahirap para sa mga kababayan natin na makapag-apply ng ID na po na ito. Doon pa lang sa ID, problema na pala, ano? Isip-isipin mo. Okay.
Yes po. may Wala pong may problema nag-message lang po sa atin dito, Doc Rosel, kayo daw ba solo parent din? Yes po. I am a solo parent for, wag na nating tanongin ko ilang taon. Pero Magkakabistuhan na edad. Oo nga. Ano. Po, ito may... Requirement ho ba yan na maging nominee talaga ng solo parent party list ay solo parent? Hindi naman po. Yung mga iba po, syempre, hindi naman natin gugustuhin na nasa sa ganitong sitwasyon dahil napakahirap. Pero pwede naman po tayo maging supporter and advocate ng mga solo parents kasi pwede tayong produkto ng isang solo parent or yung mga kapatid, kamag-anak or kaibigan tayo na solo parent. Ayaw nyo na po bang makaalis sa pagiging solo, Doc? Marami tuloy gusto manligaw sa inyo dito. Ito, may picture kasi kayo dito na pinapakita namin eh. Opo. Well, siyempre, sino bang ayaw lumigaya? Pero medyo mahirap po, lalo na ngayon sa ganitong sitwasyon, no, na mainit ang usapin tungkol sa mga solo parents, sa mga single moms like me. Kaya kailangan extra ingat po para sa akin. Ilan po ang ang mga anak ninyo, kung isa lang ba o mga anak? Apat po. Apat na po. Akala nyo, may nagme-message dito, akala yata 23 years old lang kayo eh. Yung picture nyo yata dito, hindi updated eh. Updated naman po yan. Ba talaga? Ay parang kagagraduate nyo pa lang sa medicine dito sa picture. Kayo po ba ay ano ba ang specialization ninyo? I'm a clinical psychologist. Clinical psychologist. Opo. Kaya pala. Opo. Doc, salamat po. Salamat Doc, sa pagkakataon at kahit nagalit kayo, hindi halata. Maraming salamat din po sa pagkakataon and more power sa inyong dalawa po. Thank you so much. Si Dr. Rosel Teodoro ng Solo Parents at Teodosio. Dr. Rosel Teodosio ng Solo Party List, Solo Parents Party List. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kamusta po kayo? Tony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Maraming naging fan si Dr. Rosel Teodosio. At maraming nagpapakilala ngayon na solo parent. Tinan mo ngayon. Dapat talaga may ganyan, ano? Merong magsasalita para sa kanilang kapakanan. Lumalakas yung loob ng iba. Talaga. Tulad nung binanggit ni Doktora, yung iba ayaw lumantad dahil nahihiya. Correct. Magiging tampulan. Nababansakan. Yun nga, sabi niya kanina. Malandi. Yun ang dating. Especially yung ginawa nitong si... may iba-ibang Pira, ang dami namin kilalang siya, mga mababait. Kuya Eddie, ating Melinda siya. Mababait yan. At mga responsableng mga tao at mga mamamayan. Sabi naman nitong si Roberto Montemayor, ka 2x2, ang nanay ko atat sa sinabi ni siya. Kahit isang linggo daw sila, walang labasan. 91 years old ang nanay, ang inang ko, nagluluksong tinik pa. Attorney, laban ka? Nagsorry daw, kaya lang, wala na. Kaya mag-iingat, mag-iingat ang mga kandidato natin. Lalo na ngayong na-record na ang lahat. Talaga. Merong ebidensyang mabilis
na maipapadala sa COMELEC at tumatagal yung ebidensya. Talaga. Hindi mo basta-basta mabubura. Hindi ba? Si Congressman El Rey Villaperte, narinig mo yung mga jokes niya? Doon sa isang eskwelahan pa yata siya nagtalumpati. Ngayon, nagiging tampulan din. Nababas din siya kung ano-ano kasi yung mga jokes niya na binitawan doon. Mga jokes kasi na pang small group lang o pang kaibigan lang eh. At medyo may pwedeng kwela sa iba pero may ibang mga nasasaktan. Talaga. Kapag ganyang kampanya, marami ang nakakapakinig. Naka-mikropono ka na pa, sound system. Nako, pag-iingatan ninyo. Hindi lahat ng joke nakakatawa. Binabati nga po pala natin ng happy listening ang mga kasundaluhan natin. Yan. Mga kasundaluhan natin dyan sa 3rd Infantry Spearhead Division, Philippine Army, na nakabase dyan sa Hamindan, Capiz. Sa Capiz mayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Gising na. Yan ang Roa City, ang masarap ang seafoods dyan. Andon ang kanilang commander, ang magiting, matikas, na si Major General Michael Samson, commander ng 3rd Infantry Division. Sila raw ay mahaba buhok ni commander. Mahaba. Wala pa si Delilah. Major General Michael Samson at sa mga tauhan niyo dyan sa 3rd Infantry Spearhead Division, magandang umaga sa inyo. At magandang umaga at happy birthday kay former Justice Secretary Alberto Agra. Secretary Agra, attorney, happy birthday at belated happy birthday kahapon kay Senator Win Gatchalian. Happy birthday. Si Michael Santa Maria, Michael St. Mary. Andyan daw siya ngayon sa Angono, Rizal kasama si Ate Sel. Ano bang inaalmusan nyo dyan? Meron pa bang yung burong yung balaw-balaw? Ay, sarap dyan sa Angono. Sa Angono, Angono, sarap ng balaw. Yan ay burong hipon. Burong hipon. Hindi isda yan. Tapos meron nilagang talong at nilagang okra. Naku po, sigurado mapaparami ka ng kanin. Nilagang patola naman ang isinasawsaw dyan. Iba rin ang lasa. Nilagang patola? Parang hindi ko pa yata nasubukan yun. Subukan mo kasi ang patola mo lagi mo nilalagay sa miso eh. Yun nga. Jerry Labasan. Yan. Saka si Ate Bet. Subukan niyo raw yan. Patola. Meron naman akong kilala, si Heidi, single parent din yun. Gusto daw niyang patulan si Attorney Sige. Pero may dala daw siyang 2x2 na may pako sa dulo. Sakit nun. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, Direk. 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 7 ng Abril 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Ilang miyembro ng gabinete dadalo sa susunod na Senate hearing kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. COMELEC at OCD umalma sa text blast ng mga kandidato gamit ang Emergency Cell Broadcast System. Barko ng Coast Guard nakaranas ng panibagong harassment mula sa barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Pangalan ng ilang kilalang personalidad na dagdag sa listahan ng mga tumanggap ng secret fund ni VP Sara. Matapos ang halos isang buwan, VP Sara balik Pilipinas na matapos ang misyon sa The Hague, Netherlands.
Mag-asawa at 2 anak patay sa sunog sa Las Piñas City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:11 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:17 ang ating oras. Nagsampa ng reklamong election offense ang Solo Parents Party List laban kay Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Ian Sia. Kaugnay ito sa biro ni Sia sa mga single mom sa isang campaign rally kung saan hinimog niya ang mga single mother na dinandatnan pa ng buwan ng dalaw na makasiping sa kanya isang beses sa isang taon. Sa panayam ng DZRH, sinukoy ni Party List nominee Rosel Teodosio ang posibleng paglabag ni Sia sa Fair Elections Act dahil sa kawalang galang nito hindi lamang sa mga solo parents kundi maging sa dignidad ng public office. We need to have accountability po for our actions. Mukhang hindi naman po remorseful, no? Based sa ating nakita. And actually for us, he violated basic human decency and dignity ng mga kababaihan pa po. It was really uncalled for, especially coming from a lawyer. Si Dr. Rosel Teodosio ng Solo Parents Party List. Kausapin na siguro natin si Chairman George Garcia dahil sa kanila pala isinampa ang kasong parang dumadami yung mga ganito no? At pwede palang sampahan ng disqualification case yung mga ganon. Chairman George Garcia ng COMELEC. Mr. Chairman, magandang morning! Magandang morning, Catherine, Jerry. Magandang morning po sa mga kababayan natin. Opo, nung palang Friday po nag-file ng kaso sa inyo, ang Solo Parents Party List laban dito sa tumatakbong kongresista, abogado pa naman dyan sa Pasig. Ano pong magiging disposition ng COMELEC doon po sa complaint po na yan? Catherine, Jerry, dapat din po malaman ng mga kababayan natin na ang COMELEC task force namin ay nagmoto proprio kaagad doon sa nakita natin sa mga video na kumalat. At ibig sabihin, kahit walang mag-file ng petition, ang aming pong task force ay kaagad mag-iimbestiga. At kung sakali, matapos siyang pasagutin, nag-issue po tayo ng show cause order at matapos sumagot, ay babalansin na alamin kung talaga bang dapat kasuhan siya ng kasong criminal, election offense, and at the same time, disqualification. Alam niyo po, ito po ang kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng ating eleksyon. Ang COMELEC ay nagkaroon ng anti-discrimination policy o resolution. Ibig sabihin, dapat hindi nagdi-discriminate sa kapwa kandidato o sa mga botante o sa kahit anong grupo dahil sa kasarian, dahil lang sa may sakit o PWD o dahil sa kanyang rehiyon o dahil siya ay membro ng isang grupo na maaaring hindi naniniwala sa ating regular na pinapaniwalaan o kaya naman dahil siya ay may sakit daw na HIV. Yan po ay mga discrimination efforts na ginagawa ng ibang mga kandidato. Kaya na-anticipate natin tataas ang bilang niya. Totoo nga. Yan katulad na nangyari dyan sa Pasig. Ngayong araw na ito, may i-issuehan pa kaming isang show cause. Isang gobernador at muling kumakandidatong gobernador dyan sa may bandang Mindanao. Na ang tipo ng aming task force opo, ay maaari pong ito ay paglabag din sa anti-discrimination dahil sexist at saka po racist yung mismong nabigay na pananalita. At kaya pinag-aaralan na rin po yung isang Southern Luzon candidate for governor na ang pinagsabihan naman ng masamang pananalita ay isang kandidatong medyo sikat na artista na dating governor. Pwede mo bang pangalanan na natin itong si Governor Peter Unabia ng Misamis? Tapos yung sa Southern Luzon po, sino po yung inyong iniimbestiga? Yung pong kumakandidatong governor sa Batangas.
Clue. Sir, pangalanan mo na. May show cause order naman na. Wala pa kasi katunin ka Jerry na show cause. Baka mamayang mga before lunch pa. So, maganda na muna. Basta ang kalaban po ay si Ginang Vilma Santos. Okay. Sa pagkakasabi nyo palang kanina ng tuloy-tuloy, Mr. Chairman, parang natakot ako Parang ganun pala kabigat itong ang paglabag dito sa anti-discrimination ito, Mr. Chairman. Parang bitay ka agad sa pagkakabanggit ni Chairman kanina. So dapat pala itong seryosohin talaga ng mga kandidato at hindi kahit na biro hindi nagbibiro ang COMELEC dito po sa pagpapatupad nitong batas na ito. Jerry, Katunying, hindi ko po kasi maisip kung bakit kinakailangan kaya magbiro ka o kaya manira ng puri at pagkatao ng ibang grupo, tao, para lang makakuha ng boto. Kung sirain mo na lang kaya yung sarili mo, joke mo ang sarili mo, wala pang makakasakit, sarili mo yung gino-joke mo Pero yung ibang tao, wala namang kamuwang-muwang, walang kamalay-malay. So, solo parents na dapat nga natin pinaparangalan dahil napagpuputigin nila yung kanilang pamilya kahit ganun ang kanilang sitwasyon. Hindi naman nila kasalanan yung kanilang kinalagdakan na buhay na maaaring namatayan ng asawa na o kaya iniwan ng asawa dahil sinasaktan o kaya naman dahil sa yung boyfriend hindi man lang siya tinutuo. So ibig ko sabihin binubuhay nga niya yung pamilya niya Di ba dapat nga yun ang ating patungkulan na itaas ang karangalan, hindi yung lagi pang lalo pa nating niyuyurakan at tinatapak-tapak. Maaari may pumalakpak, maaari may natuwa doon sa mga nakikinig sa kanya. Paano naman yung mas malawak na nakikinig na sa social media? Baka akalain ng bata tama lang yan, pwede palang ganun-ganunin. Total joke lang naman. Oo. So kahit nag-sorry pa siya, ay hindi ho siya off the hook, ika nga Para lang po maintindihan ng lahat, wala po nakalagay na I am sorry na mitigating circumstances sa aming guidelines. So ibig sabihin, yung pagsusorry po ay maaaring personal o kaya political, pero sa legal po, hindi naman po tinatanggap yung ganung I am sorry. Ano po timetable niyo po dito, Chairman, sa pag-resolve ng kaso? Bago po mag-eleksyon, lahat po ng mga disqualification cases, hindi lang po yung sa kanya, kung siya ay meron man, at yung iba pa, ay i-resolve natin para wala pong agam-agam yung mga kababayan natin, mga botante, doon sa kanilang ihahalal o sa kanilang iboboto. At ganun din naman, yung mga kandidato, ayaw mo rin na may pending case ka, para lang din maging maliwanag kung pwede kang iboto o hindi. Okay. Meron pong isang trending din ngayon na video. Ito po naman ay sa Nueva Ecija, yung pong sa Bitas. Sa Bitas Convention, Center sa Cabanatuan na apparently ay hinahakot yung mga tao kung saan-saan at dinadala po doon at pagka lumabas magandang ngiti ng mga kababayan natin. Mainam naman. Maganda naman. Masaya silang lumalabas. Masaya lumalabas. May report na po ba sa inyo ang election officer po ninyo dyan sa Cabanatuan? Katunying, Jerry, tayo po mismo nanonood sa live feed nung Sabado. Pinapanood ko rin po yon at naghihintay tayo kung may mga lalabas ng maliban sa nakangiti ay may mga daladala o kung ano man. Kagad po natin pinapunta kagad ang Provincial Election Supervisor at Election Officer mismo ng syudad na yan dyan sa Nueva Ecija. At ngayon po pinagsasabit natin ng report upang malaman kung ano po yung nasaksihan nila at nakita. At pinatanong din po natin yung mga taong lumalabas at sinasabi allegedly ay dinala doon sa lugar na yon. So, yan po ay kasalukuyan pa nating hinihintay yung formal na report. Pero aware din po tayo. Dahil ang tanong, bakit kinakailangan hakutin kung pwede naman doon puntahan sana doon sa mga lugar na yon. And number 2, pinakain ba doon sa loob? Or number 3, ay naabutan ba doon sa loob? Kinakailangan pong alamin yan dahil po kung sakali, pwede po yung mag-venture sa tinatawag na vote buying. Matindi pala yung paghakot pa lang, Mr. Chairman, halimbawa walang umamin doon na sila naabutan o binigyan ng pera, yung paghakot po ba meron na bang violation sa batas yun? Maaaring wala pa naman po yung mismong paghakot dahil lalo na meron lang papulong, pamiting. Pero siyempre po, ang sinasabi man ng batas, kung magpapaka-stricto talaga tayo, ay bawal magpakain sa mismong campaign rally o sa mismong pagpupulong. Maaaring sobra naman yung batas, pero wala po kami magawa.
yan po yung kasalukuyang batas pa rin natin, bawal magpakain. Hindi naman po siguro mag-i-stay ng ganong katagal kung wala mga pakainan man lang. Magugutom naman yung mga tao kung madaling araw pa sinusundo na. So yan po yung gusto nating alamin sapagkat otherwise kung hindi po na-expose na ganito, maaaring gawin din ng iba. Ang iba nga dyan, kinukural pa pagka mag-e-eleksyon. Yung bang ibig sabihin, pagkakalaban, dinadala sa beach o dinadala sa resort. Doon lahat, siswimingin, pakakainin para hindi na makaboto. Gabi na nung ma-realize ng mga botanteng hindi na pala sila nakaboto dahil naandun sila sa isang beach resort. Yan po yung mga efforts na ginagawa dati. At again, huwag kayong magalala, alam po natin yung mga ganyang klaseng strategies. So hindi po, iba na po yung COMELEC ngayon. Kung dati nakakalampas po itong mga ganito, this time, meron po kayong masasampulan, Chairman? Ay dapat lang po proactive tayo. Meron nga po tayong tinanggal dahil lang sa maling paggamit, gobernador at asawa, dahil nga sa maling paggamit ng pondo ng City Hall, dahil pinamigay sa pedicab driver at saka sa senior citizen na walang pahintulot ng COMELEC. Meron din tayong tinanggal, governor pa, sa Region 3 na kung saan dahil ginamit ang printing press ng mismong Kapitolyo, yung mismong mga pinapagawa niya, yung mga campaign materials niya sa printing press ng Kapitolyo, tayo po yung na-sustain ng Korte Suprema sa mga kaso na ito. Kaya po ganun kataas ang kumpiyansa at lakas ng loob ng COMELEC na gawin ang lahat ng ito para lang po pinapaniwalaan ng mga kababayan natin ang komisyon at yung ating mga proseso. Tinutukoy nyo ay sa Aurora, no? Yung governor ng Aurora na ginamit yung printing press ng Kapitolyo para sa kanyang campaign para Pernalia. Totoo yun. Okay. Linawin nga natin, Chairman, itong yung TUPAD, AIX, ano pa ba yun? Yung MAIX at AKAP. Tuloy-tuloy po ito kahit na sa panahon na sa election na mismo, election day, Chairman? Atin yung Jerry, ganito po yan. Binigyan po natin ng exception yan mula March 28. Yung pamimigay ng lahat ng mga ayuda na yan bilang tulong sa mga kababayan natin na may hirap, naghihirap at yung mga nag-aaral na kailangan ng scholarship at yung pag-hospitalization. Subalit, sinabi po namin, dapat during the distribution, walang kahit isang politiko o kandidato. At kung maire-report sa atin yan, pwede namin, with the power to grant comes with it, the power to remove that kind of exception dahil doon sa lugar na yon. Ngayon po, at the same time, sinabi natin absolutely, ito po, absolutely, walang distribution ng TUPAD, AIX, MAIP at AKAP 10 araw bago mag-eleksyon. Sapagkat baka akalain ng mga kababayan natin yan ay galing sa mga politiko o kanila yan o hindi sila mabibigyan kung wala ang pangalan nila sa listahan o parang pocket money po nila. Kaya po absolutely hindi po natin pinapayagan ang distribution ng mga ganyang klaseng suporta o tulong. After the election, di ba, ipamigay natin lahat. Araw lang naman po yun. Siguro naman po, makakatiis kahit paano ang ating mahihirap na kababayan dahil bago naman yun, pwede naman mamigay. Pero 10 araw na yan, crucial at critical para hindi nagagamit sa mali yung mga ayuda na yan. Yung pong style ng mga ibang politiko na binabayaran pa, sabihin, itong mga tao na to, hindi ko naman binabayaran to as in vote buying. Sila kasi mga coordinator ko sa mga barangay nila. Kaya lang lahat ng tao doon watcher na nila, coordinator, watcher nila sa particular. Naubod ng dami. Okay na po ba yun? Pinapayagan po ba yung ganun, Chairman? Hindi po. Kapag ang tawag po natin dyan, mga watcher-watcheran. Kaya minsan, pag pupunta ka sa mismo eskwelahan, nagkalat, mga naka-t-shirt, bantay balota. Samantalang ang pwede lang makapasok sa loob ng presinto na watcher ay isa lamang. At pwede may karelyebo lang kung maghapon. Pero yung minsan, makikita ka benteng naka-bantay balota, pare-pares ang kulay ng t-shirt. Nilagay po sa ating guidelines, kung may mga ganon, pwede po namin kasuhan, i-presume na engage sa vote buying yung mismong kandidato na mag-hire ng mga ganyang klase ng mga tao na kunyarian ni magbabantay-bantay sa bawat presinto. Kung sobra doon sa mismong allowed na watcher sa bawat presinto, yan po ay presumption of vote buying. Eto, Mr. Chairman, may tumawag daw dito. May isang kandidato sa 6th District ng Bulacan nangangampanya pa kahit hindi siya kasama sa balota. Valid ba ito? Ang pangalan daw ay Jad Racal ang kandidato. Yan po kasi, siya po kasi ay amin pong dinisqualify
at pagkatapos in division at saka en banc, at wala naman po nakuhang restraining order. Kung kaya ang pangalan niya ay wala sa balota, at therefore kung sakasakali po ay paano po maiboboto yung taong wala naman ng pangalan sa balota. Kung siya po yung nag-iikot pa rin, nasa sa kanya na po yan. Kung gusto niyang pasok, nasa sa kanya po yan. Kaya lang po, wala po yung pangalan sa balota. So pagka po wala ang pangalan sa balota, hindi po tayo kandidato. Maliban na lang yung nakakuha ng restraining order, na ihabol po yun. Hindi po ba kaya nga po kami nag-reprint ng mga balota, at least yung national candidates. Pero kung wala ang pangalan mo, siya na po may call no kung bakit po rin po siya umiikot. So hindi naman ho bawal na mangampanya kahit hindi ka kandidato. Maraming pera yun. Ano nangangampanya? Basta, gusto ko mangampanya eh. Wala naman sa balota. Gusto ko mangampanya eh. Ay, naman. Joseph, may ganun pala? Wala pa nagbabawal na umikot kahit hindi kandidato ang isang tao. Chairman, pasensya na kasi kayo na may nandyan. Last na lang, ano ba nangyari sa Davao? Meron daw mga makina na nandun? Pakiklaro nyo ngayon. Una po, hindi po yun machine, hindi po yung counting machine. Wala po, ang lahat ng counting machines natin ay nasa warehouse pa ng COMELEC, kasalukuyan pa lang nadideliver. Yung po mga nadeliver namin, nauna na sa hub namin sa Iligan, sa hub namin sa Zamboanga City, sa aming hub dito po sa Batanes, at pagkatapos dyan din po sa Caraga. Yung naandun po, yung mga ano po yun, yung nakita po nila, yan po ay mga transmission device, yung pong ating Starlink at saka po solar panel. So yan po ipan-transmit lamang. At pansamantala lang po, oras lang po itinigil doon dahil kinabukasan kaagad, kahapon po na i-deliver na kaagad sa Tagum City, sa Zamboanga del Sur at saka Zamboanga del Norte. Kasi nga po, wala po kasing tumanggap na warehouse na pwedeng na araw lang. Ang gusto nila 6 months, 1 year. So in-stay lang po doon, may information naman, alam po namin yon dahil properly informed po kami, at pagkatapos na ship out na po kagad, na-distribute yung kahapon. Kasama po yung mga media at members ng Citizens Arm. Ayun. Starlink pala yun, saka solar panel. Thank you. Chairman, thank you sa pinadala niyong dokumento. Yun sa inyo ba, natanggap mo na? Hindi pa. Malapit na po, malapit na yung kay Katunying na dokumento. Konting-konti na lang. Thank you po, Chairman. Thank you, Chairman. Salamat po. COMELEC Chairman George Garcia. 7:33 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayun, kaya po nung Feb 1 ay formal na binuksan ang photo contest. Hudyat na maaari na pong magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ang photo contest po ngayong taon, sabi ni Chairman Altenco, ay para ipakita ang mahalagang papel ng mga infrastructure projects ng gaya ng highway, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaari pong magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya: conventional, mobile at drone. 8 po ang mapipiling panalo sa bawat kategorya at tatanggapin po ang mga entries hanggang July 31, 2025 na lamang. Pangunahing balita. 4 ang patay sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Bernabe Compound, Barangay Pulang Lupa, 1, Las Piñas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, miyembro ng isang pamilya ang mga nasawi, kabilang ang isang mag-asawa at 2 nilang anak na edad 17 at 3 taong gulang. Natagpuang malapit sa kusina ang labi ng tatay na tinangka na akatin ang kanyang mag-iina na natutulog sa 2. palapag, pero bumagsak ang mezzanine. Kwento ng kapatid ng tatay, 5 sila sa loob ng bahay na mangyari ang sunog pasado 1:00 ng madaling araw, kabilang ang isang 62 anyos nilang ina na unang naisalba. Umabot lamang sa unang alarma ang sunog na naapula rin pasado 2:00 ng madaling araw. Naalam pa ng Bureau of Fire Protection ng sanhi ng sunog. Balik Pilipinas na si Vice President Sara Duterte matapos ang halos buwang pananatili sa The Netherlands para alalayan ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagdesisyon po si VP Sara na bumalik ng bansa matapos makumpleto ang core defense team ng ama para sa kaso nitong crime against humanity sa ICC.
Ito'y sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman. Hindi makakasama sa defense team si Attorney Harry Roque dahil kasalukuyang humihirit pa ito ng political asylum sa the Netherlands. Dumating si Inday Sara sa NAIA bago mag-alas 10 kagabi, sakay ng Emirates Airlines flight EK334. Una rito, sinabi ng pangalawang Pangulo na tapos na ang kanyang misyon sa the Netherlands. Lumutang ang mga bagong pangalan ng umano'y recipients ng milyong-milyong confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na dating pinamunuan ni Vice President Sara Duterte. Pagbubunyag ni House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega, lumitaw ang mga pangalang Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas at Joel Linangan bilang benepisyaryo ng 500 million pesos confidential funds ng OVP. Nasa listahan din anya mga pangalang Fiona. Aba, mahilig ang Fiona, no? Fiona Ranites, Erwin Q. Ewan, Ellen Magellan at Gary Tanada na nakatanggap naman ng bahagi ng 112.5 million confidential fund ng DepEd. Ani Ortega, tulad ng mga nauna ng lumutang na mga pangalan ng mga ito'y wala ring anumang official birth certificate, marriage at death records mula sa Philippine Statistics Authority. Hindi niya nakakatawa ang paulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan na parang hinugot mula sa sine at sa showbiz. Dadalo na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng pamahalaan sa ikatlong hearing ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ito ni Senate President Cheese Escudero ilang araw bago ang pagdaraos ng susunod na pagdinig na itinakda po sa April 10. Sa halip na sa April 8 o bukas. Ayon kay Escudero, pinangunahan niya ang komunikasyon sa pagitan ng ehekutibo at ng Senado upang magkasundo na dumalo sa investigasyon ang mga opisyal. Giit ng Senate President, hindi na dapat pang humantong sa dagdag panghidwaan, away at bangayan ang pagdinig. Sa halip ay dapat na pagbulan-an niya ng pagkakaisa at mas malalim na pagkakaunawaan ng investigasyon. Magagawa lang anya ito kung ang mga katanungan ay masasagot na hindi kailangan na magbanggaan sa pamamagitan ng paggamit ng executive privilege, gayon din ang paggamit ng subpoena ng Senado. Kabilang sa inaasahang dadalo sina Justice Secretary Boying Rimulya at CIDG Director Nicolas Torre III. Susunod! Tito Bo! Sino itong female celebrity na mahilig sa bagets na boyfriend? Aba! Kahit na may edad na raw ito ay bagets pa rin ang hanap? Aba! Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 744. Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Samantala, $7:49 ang ating oras. May follow-up ang ating RH reporter tungkol dito sa mga pulis ng Eastern Police District na sabit sa extortion sa Las Piñas sa labas ng kanilang nasasakupan. Ano ang update dyan? RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Anthony, pinag-aaralan din ng pambansang pulisya ang dagdagan pa ang makakasuhan kaugnay ng manamalyang operasyon laban sa isang pamilya ng Chinese national sa lungsod ng Las Piñas. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pardo, na hindi ligtas sa kanilang investigasyon ng team leader ng Eastern Police District Special Operations Unit. Ito'y kahit sinibak na ang bagong promote na EPD Director at 30 pang ibang tauhan ng DSOU sa kabila ng pagkakasangkot lamang ng 8 nitong personnel sa sinisiyasat pa ngayong robbery extortion. Una nang na-inquest sa serious illegal detention, unlawful arrest at robbery itong 8 suspect na dati rin palang may kinasangkutang kalokohan sa Mandaluyong. Ayon kay Pardo, palaisipan din kung bakit nailipat pa mga ito sa nasabing special unit ng EPD. Pakinggan natin sa General Pardo. Kung ikaw ay leader, ikaw nga at hepe nitong District Special Operation Unit, ay imposible namang hindi mo alam ang pinagagawa ng mga tao mo. Kaya kasama sila
sa makakasuhan. Kaya buong team ng District Special Operation Unit ang pinarilib ng ating PNP para sa mas malalim na investigation. At ipakulong. Ipakulong. Saka doon sa Edniel, sa record, hindi naman nabubura yan Hindi, kaya hindi pwedeng sabing palaisipan kung bakit nalipat sa ganun. Sa record yan. Masama record Kung may record yan, dapat mahigpit sila sa pagbibigay ng mga bagong assignment. Tama. Diba? Ito dapat yan. Ngayon lamang, bago nyo lang ako tawagin, Jerep Anthony, katatapos lamang halos nung medyo malamlam na statement ngayon ng General Marbil, PNP Chief sa flag raising ceremony dito sa Campo Crame. At muli, kanyang ipinalala sa kanilang pulis, lalo na sa mga commander, na dapat pulisin ang pulis. Sabi niya, let us police our rocks, dahil nga panibago na naman ito talagang yurak sa pangalan ng pambansang pulisya. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Kaya nangihinahin ako doon sa kwan. Dapat ang naging chief ng PNP, yung OTS ngayon, si General Arturo Bisnar. Kung yung naging chief PNP, walang ganito, kumbatsero. Doon nga lang sa Camp Crame, naalala mo? Nung siyang camp commander. Tumino yung mga pulis doon nilalagyan ba naman ng clamp yung mga illegally parked vehicles? Talagang mabubusit ka kung ikaw ay gagong pulis kay General Bisnar. Kasi ngayon, yung mga pulis kahit may mga kaso, wala lang sa kanila. Nabibigyan pa ng magandang assignment. Kaya hindi, yun ang palaisipan. Yun ang tama. Bakit hindi nila naipatutupad? Bakit hindi nila naiaayos? May record silang masama, bakit nabibigyan pa ng magagandang assignment? Ano nangyayari sa mga record na yan? Samantala, may follow-up tayo dun sa truck na nabuwal. Diyan sa may Padre Burgos sa Maynila, RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Jerry, Anthony, nagdulot ng mabagal na daloy ng trapiko ang pagtagilid ng isang close van sa Burgos Avenue, Manila kanina madaling araw. Umabot na hanggang Lagos-Nilad, tapat ng Manila City Hall ang traffic. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay naialis na ang isang close van na tumagilid sa panulukan ng Burgos Avenue at Palacio Street, Round Table, Intramuros, Manila. Ayon sa driver, kaninang alas 5 pasado ng madaling araw na mangyari ang aksidente. Hindi naman nasaktan ang driver kasama ang kanyang pahinante. Sinabi naman ng isang traffic enforcer, posible mabilis ang takbo ng driver dahil turbado mula Palacio Street pagdating sa Burgos Avenue. At doon na tumagilid ang close van na may lamang kahon-kahon na packages. Tumulong na rin ang mga tauhan ng BAP sa pagbubuhat ng mga kahon para mailipat na sa dalawang cross van. Matapos matanggal ang cross van at binombahan ng tubig ng mga bumbero itong kalsada dahil sa tumapon na langis. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Ay, Kasoji Jimenez. Sino ba yung nagbe-birthday na anak mo? Birthday ni si Zia Jamil Jimenez Manzanilla. Ay, Zia. Ayan, nagbe-birthday nandyan pala sa lokal ng Okinawa. Okinawa, Japan. Ayan, happy birthday. At magandang morning din at happy birthday kay Chari. Happy birthday, Chari, na nanonood sa atin dyan sa Jacksonville, Florida. Binabati ka rin ni Daddy Bart Bustamante, si General Bart. At si Doc, Chai Doc. Ayan, good morning. Si Colonel Claire Lim Tan ng Highway Patrol Group. Ayan, tinan mo na. Colonel ka na ngayon, ha? Colonel Claire Lim Tan ng Highway Patrol Group. Magandang morning. Siya daw ay nakatutok habang nagmumotor. Si RD Dong Tolentino, kumusta po ba sa Aurora ngayon, RD Dong Tolentino? Kumusta ba si Governor Reynante Tolentino? Ayos ba siya dyan? Ayos na ayos lang. Diba, Kuyang Eric Di Makulangan dyan sa Philippine Ports Authority?
Kumusta ba si GM? Si GMJ Santiago? Long hair pa rin ba si GMJ Santiago? Eto na. Sino ba itong female celebrity na ito na ang hilig daw ay bagets? Ay, yung naghahanap pa na sa yung bata, 9 years old nung Friday. Ba't daw wala ka na naman nung Friday? Si 9 years old, si Zia Claire, sabi niya, ba't wala si Jerry Baha? Si Zia Claire. Zia Claire, 9 years old nung Bachero. Present na. Natutuwa yung bata sa iyo. Na mabilis. Caselo Lagmay, eto na. Inaabangan ni Caselo ito. Sino daw ba itong female celebrity na ang hilig ay bagets? Aba! Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Ka Jerry at Ka Tony. Nakakaloka, nakakabaliw, ano naman ito ang pagiging maelyamos nitong aktresa na ito na kung saan nakakaawa naman yung friendship nating Bagatelia kasi nakakatatlong round na raw ay may humihirit pa. Naku, sobrang hilig talaga. Grabe, ha? Hanep. Baka naman kwento lang yan. Naku, parang hindi. Parang talagang totoo. Kasi talagang knowing naman itong actress na ito na mahilig pa nga itong makipag-orgy noon, di ba? Grabe. Pero ito ang chismis ng ating friendship na guwapong baget na may lahing Amerikano na sinusukuan na raw niya ang naturang aktresa. Mga ilang taon na ba yung actress na yan? Siguro na sa mga 40 plus na yan. Bata pa yan. Ano pangalan yan? Ano pangalan ng actress na yan? Abay, may kapangalan itong aktor na napakahusay sa karate. Ganon. Yung pati yung bala ng baril naiiwasan. Sa Matrix, si Matrix. Ganon. Kaya naman, asahan na natin, baka mamaya makipaghiwalay na itong bagets na to dahil hindi na niya kinaya yung pagiging hilig ng naturang actress. Uy, nahulaan daw yan ni Kuya Eric Aledo. Alam na daw niya kung sino yan. Kuya Eric Aledo, magandang morning. Kuya Boy Fabian, nahulaan mo na ba? Doktora Jessica D. Doktora Jessica D. Nahulaan daw niya. Sigurado ni Mami Sherry Ramirez. Siyempre naman. Yan ang ating DZRH Showbizates News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Si Tito Albert Nagalis, nahulaan din daw niya. Talaga. Yan daw ba yung nasa PBB dati? Tama. Siya mga... Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ay, baka gusto mo nang magpalit ng sasakyan. Nako, tama-tama. Kung Bachero, ito ay matipid na matipid. Talaga. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay merong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Ito po ay may sariling baterya na nabuboost yung performance na makina at siyempre matipid sa gasolina. At siyempre, hindi rin nawawala dito sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. Secretary Art Tugade, may power tailgate na rin ng Tiggo 7 Pro Hybrid. Sa halagang 1.1 million, magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. At higit sa lahat, magiging kampante ka pa sa Premium Preserve Warranty Package ng sasakyang ito para sa worry-free ownership. Kuya Chito Paz, mag-test drive ka na ng Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid SUV. Ito'y nandoon lang sa Cherry dealership. Sabihin nyo lang pangalan namin. Paringhet, take it away. Bossing Butch Abalon, happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Ay, bukas na lang yung congressman Kumbachero na ipinagmamalaki pa na namigay siya ng akap. Ng akap sa akap ba o ano tupad tupad sa mga barangay chairman. Sa barangay chairman ipinagmalaki pa talaga. Congressman sa kampanya yan sa kampanya. Bira. Pinagmalaki mo pa. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!
Jackie's come. This time check is brought to you by ACS Men.